tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malawakang serye ng mga pag-atake gamit ang mga ballistic missile ang inilunsad ng Russia sa kabisera ng Ukraine na Kyiv na nagdulot ng malalaking sunog sa iba't ibang bahagi ng lungsod ngayong araw. Kinumpirma ng mga lokal na awtoridad ang matinding pinsalang idinulot ng mga pagsabog sa mga lugar na tirahan at pang-industriya sa kasagsagan ng magdamag. Agad na rumesponde ang mga bumbero upang apulahin ang naglalakihang apoy. Naglabas ang hukbong panghimpapawid ng Ukraine ng emerhensiyang babala ukol sa pag-atake mula sa himpapawid sa buong kalakhang Kyiv bago sumapit ang madaling araw upang bigyan ng babala ang mga mamamayan. Tumagal ng halos 50 minuto ang alertong ito bago tuluyang binawi ng militar nang matiyak na wala ng banta. Gayunpaman, hindi pa inilalabas ng hukbong Ukrainyano ang eksaktong bilang ng mga misal na pinakawalan ng Russia, pati na rin ang naging tagumpay ng kanilang depensa. Inihayag ni Alkalde Vitaly Klitschko ng Kyiv na ang mga bumagsak na labi ng mga hinarang na missile ay nagdulot ng malalaking sunog sa hindi bababa sa 3 distrito sa loob ng lungsod. Ayon sa kanyang paunang ulat, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa tindi ng impact ng mga sumabog na bahagi ng missile. Sa kabila ng pinsala sa mga gusali, wala pang opisyal na ulat ng mga nasawi o nasugatan sa kasalukuyang insidente. Kabilang sa mga pinaka-naapektuhang istruktura ang isang mataas na gusaling tirahan sa mismong sentro ng lungsod, kung saan sumiklab ang apoy sa ika-7 at ika-8 palapag. Ayon sa mga nakasaksi, narinig ang malalakas na pagsabog bago tuluyang lamunin ng apoy ang mga unit ng apartment. Kasalukuyan pang inaalam ng mga awtoridad kung may mga residenteng naipit sa loob habang nagpapatuloy ang operasyon ng mga bumbero. Ayon sa AMK Mapping, isang kilalang account sa platapormang X na sumusubaybay sa mga impormasyong mula sa bukas na mapagkukunan tungkol sa digmaan, tinatayang 6 na Iskander-M ballistic missile at mga binagong S-400 missile na panlaban sa sasakyang panghimpapawid ang ipinutok ng Russia. Ang mga ito ay partikular na itinutok sa distrito ng Solomiansky sa Kyiv na isang mataong lugar. Ang paggamit ng mga ganitong uri ng armas ay nagpapakita ng mas agresibong taktika ng puwersang Ruso. Idinagdag pa ng AMK Mapping na bagaman maliit ang saklaw ng pag-ataking ito kumpara sa iba, naging abala ang depensa ng Ukraine. Ang mga sistemang Patriot ng bansa ay nagpakawala ng hindi bababa sa 9 na PAC-3 missile at matagumpay na hinarang ang 2 target. Sa kasamaang palad, 4 na ballistic missile ang nakalusot at direktang tumama sa kanilang mga target na naging sanhi ng napakalaking sunog sa lungsod. Sinuportahan din ng mga ulat na ito ng datos mula sa satellite ng Fire Information for Resource Management System o FIRMS ng NASA. Ipinakita sa kanilang pinakahuling imahe ang 2 malalaking sunog na mabilis na kumakalat sa isang zonang pang-industriya sa distrito ng Solomiansky. Ang mga pagbabagong may kaugnayan sa init na natukoy ng satellite ay nagpapatunay sa tindi ng pinsalang idinulot ng mga sumabog na ballistic missile sa naturang lugar. Sa kabila ng mga lumalabas na ebidensya at pinsala sa Kyiv, nananatiling tahimik ang Ministry ng Depensa ng Russia at hindi pa nagbibigay ng anumang komento tungkol sa pag-atake. Ang ganitong pananahimik ay karaniwang ginagawa ng Moscow sa mga unang oras pagkatapos ng mga sensitibong operasyon ng pambobomba. Inaasahan naman ng mga taga-suri na maglalabas din ang Russia ng pahayag tungkol sa kanilang mga target sa mga susunod na araw. Nagbabala na si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Hulyo 24 na may mataas na posibilidad na maglunsad ang Russia ng malawakang pag-atake sa loob ng susunod na 48 oras. Ang kasalukuyang pambobomba sa Kyiv ay tila katuparan ng kanyang mga naunang babala sa publiko. Dahil dito, nananatiling nakaalerto ang buong bansa at patuloy na inihahanda ang mga mamamayan para sa mas marami pang posibleng pagsabog. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ang Kyiv ng ganitong tindi ng pambobomba sa mga nakalipas na linggo. Noong Hulyo 19, nagpakawala ang militar ng Russia ng 25 ballistic missile sa loob lamang ng magdamag. Ang sunod-sunod na pag-atake ay nagpapakita ng pinaigting na kampanya ng Moscow upang sirain ang mga kritikal na infrastruktura at ubusin ang mga bala ng mga sistema ng depensa sa himpapawid ng Ukraine. Inilarawan ni Pangulong Zelensky ang naganap na pag-atake noong Hulyo 19 bilang isa sa pinakamalaking pagpapakilos ng mga ballistic missile ng Russia mula nang magsimula ang digmaan.
Ayon sa kanya, ang malawakang paggamit ng mga mamahaling armas na ito ay patunay na nais ng Russia na tuluyang paralisahin ang kanilang kabisera. Muli siyang nakiusap sa mga kaalyadong bansa para sa karagdagang tulong militar. Samantala, nagpahayag ang Ministry ng Depensa ng Russia noong Hulyo 24 na matagumpay nilang tinamaan ang isang exhibition ng mga drone sa Ukraine. Ayon sa Moscow, ang mga drone na ipinapakita roon, kabilang ang mga ginawa sa labas ng bansa ay gagamitin sana sa pag-atake sa mga sibilyan sa Russia. Ito ang kanilang naging katwiran sa pagpapakawala ng mga missile sa mga mataong lugar na nagdulot ng malalaking pinsala. Ayon naman sa hukbong panghimpapawid ng Ukraine, nagpakawala ang Russia ng 3 Iskander and ballistic missile o mga binagong S-400 missile sa lugar ng exhibition. Sa kasamaang palad, isa lamang sa mga ito ang matagumpay na naharang ng kanilang sistema ng depensa sa himpapawid, habang ang dalawa ay direktang tumama sa target. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking trahedya sa mga sibilyan at opisyal na dumalo sa naturang pagtitipon. Kinumpirma ng mga taga-usig at kinatawan ng industriya ng depensa ng Ukraine na hindi bababa sa 10 tao ang nasawi at halos 100 iba pa ang nasugatan sa naturang pag-atake sa exhibition. Marami sa mga biktima ay mga inhinyero at sibilyan na naroroon upang saksihan ang mga bagong teknolohiya. Ang trahedyang ito ay muling nagdulot ng matinding pighati at galit sa buong bansa laban sa agresyon ng Russia. Gayunpaman, ibinunyag ng kilalang mamamahayag na Ukrainiano na si Yulia Kirienko na ang aktwal na bilang ng mga nasawi ay maaaring mas mataas pa kaysa sa opisyal na ulat. Ayon sa impormasyong nakalap niya mula sa mismong lugar, tumama ang mga missile sa isang bukas na lugar kung saan nagtitipon ang daan-daang tao. Dahil sa tindi ng pagsabog, maraming biktima ang hindi agad natagpuan o nakilala. Ang mga ulat mula sa exhibition ay nagpapakita ng nakapanlulumong sitwasyon kung saan mahirap nang mabawi ang mga labi ng mga biktima dahil sa tindi ng pagsabog ng Iskander M. Ipinunto ng mga lokal na kritiko na ang kakulangan sa sapat na proteksyon sa mga pampublikong pagtitipon ay nagpapadali sa mga pag-atake ng Russia. Patuloy ang panawagan para sa mas mahigpit na seguridad sa mga katulad na aktibidad. Ang patuloy na paggamit ng Russia ng mga ballistic missile tulad ng Iskander M ay nagpapakita ng kanilang estratehiyang lampasan ang mga makabagong sistema ng depensa sa himpapawid ng Ukraine sa pamamagitan ng bilis at lakas. Dahil napakabilis ng takbo ng mga missile na ito, napakahirap para sa mga karaniwang sistema na harangin ang mga ito sa tamang oras na nagre-resulta sa mas malaking pinsala sa mga sibilyang infrastruktura. Dahil sa mga panibagong pag-ataking ito, muling umapela ang pamahalaan ng Ukraine sa kanilang mga kanluraning kaalyado na bilisan ang pagpapadala ng mas maraming sistemang Patriot. Ayon sa mga eksperto sa militar, sapat na bilang lamang ng mga makabagong sistema ng depensa ang makapagliligtas sa mga lungsod ng Ukraine mula sa tuloy-tuloy na pambobomba ng Russia at makapagpapababa sa bilang ng mga nasasawi. Sa kabila ng patuloy na banta at pinsala, ipinapakita ng mga mamamayan ng Kyiv ang kanilang katatagan habang mabilis nilang nililinis ang mga labi ng sunog at inaayos ang mga nasirang gusali. Patuloy na nagbibigay ng suporta ang mga lokal na pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng mga pagsabog. Nananatiling matatag ang kalooban ng mga Ukrainiano sa gitna ng isa sa pinakamahihirap na yugto ng digmaang ito. Isang nakagigimbal na balita mula sa Europa. Isang matinding pag-atake gamit ang mga missile ng Russia ang tumama sa isang pampublikong exhibition ng mga drones sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, ang biglaang pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pinsala at kumitil sa buhay ng mga sibilyan at eksperto. Agad nating tatalakayin ang mga detalye ng trahedyang ito na yumanig sa labas ng Kyiv kung saan nagtitipon ang mga nangungunang utak sa teknolohiya ng drone ng bansa. Kinumpirma ng mga taga-usig ng Ukraine na hindi bababa sa 10 tao ang nasawi at humigit kumulang 100 iba pa ang nasugatan sa malagim na pag-ataking ito. Ang trahedya ay naganap sa labas ng kabisera ng Kyiv, isang lugar na itinuturing na ligtas ngunit naging target ng biglaang pambobomba. Ang mataas na bilang ng mga biktima ay nagpapakita ng tindi ng pinsalang idinulot ng mga misil ng Russia sa naturang pasilidad. Sa panig ng Russia, opisyal na inihayag ng kanilang Ministry ng Depensa na nagsagawa sila ng isang tumpak na pag-atake gamit ang mga sandatang malayo ang tama at may mataas na katumpakan. Ayon sa kanila, ang target ay isang pasilidad sa labas ng Kyiv na ginagamit para sa pagpapakita ng mga sasakyang panghimpapawid na walang piloto o mga drone. Sinabi ng Russia na ang mga drone na ito ay gawa sa Ukraine at mula sa iba't ibang dayuhang bansang sumusuporta rito.
Ayon pa sa pahayag ng militar ng Russia, sa oras ng pag-atake, naroon sa lugar ang mga nangungunang tagapagpaunlad at tagagawa ng mga drone ng Ukraine. Kasama rin sa mga dumalo ang mga kinatawan mula sa bagong tatag na Unmanned Systems Forces ng bansa, pati na rin ang ilang opisyal mula sa mga ahensya ng paniktik ng Ukraine. Ito ang dahilan kung bakit itinuring ng Russia ang lokasyon bilang isang napakahalagang target na militar. Isang nakaligtas sa trahedya, si Yulia Gershon ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa Espresso TV ng Ukraine. Sinabi niya na nagsimula ang exhibition bandang alas 11 ng umaga at dinaluhan ng halos 500 katao. Marami sa mga bisita ang kararating pa lamang ng maganapang pag-atake. Ang kaganapan ay ginanap sa isang bukas na lugar sa tabi ng dalawang malalaking gusali na naging dahilan upang madaling maging target ang mga naroroon. Sa isang nakapanghihilakbot na pahayag, ibinunyag ni Gershon na hindi man lamang tumunog ang sirena ng babala sa pagsalakay mula sa himpapawid bago ang pag-atake. Dahil dito, walang babala at ganap na nagulat ang lahat ng naroroon sa exhibition. Walang sino man ang nakapaghanda sa paparating na panganib at sa isang kisap mata ang tahimik na umaga ay napalitan ng ingay ng pagsabog at matinding takot habang bumabagsak ang mga balistikong misil ng Russia. Narinig na lamang namin ang tunog ng balistikong misil na bumabagsak at nabuhay lamang ako dahil nakatayo ako sa likod ng isang sistema ng radar, ang emosyonal na salaysay ni Gershon. Dagdag pa niya, sa mga unang segundo ng pagsabog, hindi agad na unawaan ng marami kung ano ang nangyayari. Para sa ilan na hindi nakahanap ng masisilungan sa tamang oras, naging huli na ang lahat upang makaligtas sa unang bugso ng pag-atake. Inilarawan ni Gershon ang madugong eksena pagkatapos ng unang pagsabog, kung saan marami ang nawala ng mga kamay at paa dahil sa tindi ng mga bubog at tipak ng metal. Maririnig ang mga kakilakilabot na sigaw para sa tulong mula sa mga biktima. Ang mga nakaligtas sa kabila ng takot ay mabilis na kumilos upang hilahin ang mga sugatan at mga bangkay patungo sa loob ng mga gusali o sa kalapit na kagubatan upang makahanap ng kaligtasan. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang bangungot. Ilang minuto lamang matapos ang unang pagsabog, isang pangalawang balistikong misil ang muling bumagsak sa parehong lugar. Ang taktikang ito, na kilala bilang double tap strike, ay naglalayong targetin ang mga tagasagip at mga nakaligtas na sumusubok na tumulong. Lalong lumala ang sitwasyon dahil sa panibagong alon ng pagkawasak na idinulot ng pangalawang misil na ito. Matapos ang pag-atake, dinala si Gershon ng mga sundalo sa isang gusaling ginawang pansamantalang klinika para sa mga sugatan. Gayunpaman, walang sapat na kagamitan para sa paunang lunas. Napilitan ang mga naroroon na gumamit ng mga hose ng tubig o anumang bagay na makikita sa paligid bilang panali upang mapigilan ang matinding pagdurugo ng mga biktima. Ipinapakita nito ang kakulangan ng kahandaan para sa ganitong uri ng krisis. Sa kasalukuyan, nananatiling malaking misteryo kung bakit hindi gumana ang sistema ng babala sa himpapawid ng Ukraine sa oras ng pag-atake. Karaniwan, ang bansa ay may sopistikadong radar upang matukoy ang mga misil ng Russia. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sirenang nagbabala sa mga tao. Ang kabiguang ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa publiko at nag-iwan ng maraming tanong tungkol sa kakayahan ng depensa sa himpapawid. May ulat din tungkol sa isang dayuhang biktima sa insidente. Ayon sa pahayagang Defense 24 sa Poland, isang empleyado ng isang kumpanyang pandepensa ng Poland ang kabilang sa mga nasawi sa pag-atake. Gayunpaman, nilinaw ng ulat na ang biktimang ito ay hindi mamamayan ng Poland. Ang presensya ng mga dayuhang kumpanya sa exhibition ay nagpapatunay na ang kaganapan ay may malawak na koneksyon sa pandaigdigang industriya ng depensa. Kinumpirma ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Poland na ang lahat ng kanilang mamamayang nasugatan o naapektuhan sa insidente ay nakatanggap na ng tulong mula sa kanilang konsulado. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga autoridad ng Ukraine upang matiyak ang kaligtasan ng iba pang dayuhang manggagawa. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng panganib na kinakaharap ng mga dayuhang kasosyong nagtatrabaho sa loob ng Ukraine. Dahil sa tindi ng trahedya, nagpahayag si Ruslan Kravchenko, ang pangkalahatang taga-usig ng Ukraine, na maglulunsad sila ng isang malalimang investigasyon. Nais nilang malaman kung sino ang nag-aproba sa pag-oorganisa ng exhibition at kung ang mga panganib sa seguridad ay sapat na nasuri sa ilalim ng umiiral na batas militar upang matukoy kung may kapabayaan sa panig ng mga tagapag-organisa. Nagkaroon din ng kalituhan sa eksaktong lokasyon ng pag-atake. Noong una, sinabi ni Serhiy Bezkresnov, isang tagapayo sa pamahalaan, na ang exhibition ay ginanap sa isang lugar ng pagsasanay malapit sa Kyiv sa kahabaan ng lansangang Zhytomyr.
Ngunit kalaunan, nilinaw ng tagapagsalita ng hukbong panghimpapawid ng Ukraine na si Yuri Ignat na ang target ay isang pribadong complex na pampalakasan na nagdulot ng higit pang mga tanong sa publiko. Sa mga plataporma ng social media sa Ukraine, mabilis na kumalat ang galit at pagkabahala ng publiko. Maraming mamamayan ang nagsimulang magtanong tungkol sa mga hakbang sa seguridad ng naturang kaganapan. Hindi nila maintindihan kung paano nagawa ng mga tagapag-organisa na magdaos ng isang malaking pagtitipon ng mga eksperto sa militar at drone sa isang lugar na madaling matukoy at atakihin ng mga puwersa ng Russia. Ibinunyag din ng mga netizen ang mga larawan ng mga pulyetong pangpromosyon at imbitasyong may kasamang kawing para sa pagpaparehistro, kung saan madaling makuha ng sino man ang impormasyon tungkol sa lokasyon. Ang ganitong uri ng bukas na publisidad ay binatikos dahil nagbigay ito ng pagkakataon sa paniktik ng Russia na malaman ang oras at lugar ng exhibition na nagpadali sa kanilang pagpaplano ng isang tumpak na pag-atake. Hindi ko alam kung paano ito ikokomento, ano pa ba ang dapat mangyari para mapagtanto nila ang kahihinatnan ng mga ganitong kilos. Ang pahayag ng isang kilalang account sa Ukraine. Maging si Bes Kresnov na noong una ay nagbalak dumalo ay umamin na hindi siya nagpunta dahil nakita niya ang malaking panganib sa seguridad. Iniiwasan niya ang mga lugar na walang sapat na silungan at masyadong lantad sa internet. Ang trahedyang ito ay nagbukas ng isang malaking debate sa Ukraine tungkol sa kaligtasan ng pagdaraos ng mga pampublikong kaganapang may kinalaman sa militar habang may digmaan. Maraming eksperto ang nagbabala na ang pagpapakita ng mga sensitibong teknolohiya tulad ng mga drone sa mga bukas na lugar ay isang malaking pagkakamali na naglalayong ilagay sa buhay ng pinakamahuhusay na eksperto ng bansa sa matinding panganib. Sa pagtatapos ng ulat na ito, malinaw na ang trahedya sa Kyiv ay magiging isang mahalagang aral para sa depensa ng Ukraine. Habang nagpapatuloy ang digmaan, ang balanse sa pagitan ng pagpapakita ng pag-unlad ng teknolohiya at pagpapanatili ng mahigpit na seguridad ay dapat bigyang pansin.